sanlibutan na dapat pagningning upang sila'y magabayan. Kadiliman ng kapaligiran, ang munting ilawan ay dapat na mapagmasdan. Pagningin mo ang iyong ilawan upang kadilim ay lumisan. Maging gabay ka ng buong sanlibutan. Akayin mo ang mga taong nasa karimlan. Huwag ka sanang panghinaan at huwag mong hayaan ilawan mo'y maparang munting ilawan sa sanlibutan. Dapat mong paningin upang ika'y matanglawan. Tapos po mga kapatid, Liman ng iyong may at sa lahat po na abuti ng tinig na ito. ilawan ay dapat na Kapayapaan po ng Panginoon ay sumainyo sa pangalan po ng Panginoon Jesucristo. pagningin mo ang iyong ilawan upang kadilim ay lumisan. Tayo muli sa ating drama, live na pagbubulay ng salita ng Diyos. Patuloy pa rin na umaasa at laging nagtitiwala sa gabay muna natin pong Panginoon. Huwag ka sanang Tayo po nawang lahat ay puso mong sikap hayaan ilawan malaman ang kanyang banal na kalooban para at hindi lamang yan kundi yung maganap. Yun ang higit na mahalaga, maganap ang kalooban niya sa ating mga buhay. Dahil maparangalan natin maluwalhati at laging mapasalamatan sa lahat ng kanyang mga gawa. Palayan po tayo ng ating Diyos na buhay at banal at po'y napakabuti sa ating lahat. Araw po ng Miyerkules, ano po? So, manaya po sa bawat isa. Samahan po niya. Gawan po ninyo ang ating bulay. Makasakali na mayroon kayong kahit munting matutunan o magiging ikalalakas o ikatututuman ang munti ninyong lingkod ay umaasa na magkaroon ng kapakinabangan sa inyo pong naisin. Lalo kung ang pag-uusap ay katotohanan at kaligtasan. Although marami na pong mga ngaral ngayon sa ating panahon. Marami na po sa ating panahon na nangangaral, social media. Salamat sa Diyos kung sila ay nakilala at sila ay pina-follow ng mga followers. So, ang akin naman ay ang inyo pong susundin ay ang Panginoon. Ang inyong ipa-follow ay ang Panginoon sa kanyang mga utos. Hindi bali na kung hindi tayo ang ipa-follow ng tao. Masaya na po tayo kung tayo po ay makapaghayag ng salita ng Diyos. Ano po? At pag nanais patuloy na ipahayag ang kanyang mabuting layunin sa bawat pakinig, kaunti man o marami ang may gusto na makinig. Ano po? Hindi po natin ginagawa ito sa kagustuhan natin na tayo ay sumikat
o makilala matanyag tayo. Okay na sa akin ang matanyag ay ang Panginoon. Kahit hindi na tayo makilala ng tao. Si Lord na lang, ang inyo pong pagsusumikapang makilala sa buhay. So, pinagpapasalamat po natin sa Panginoon na kahit po mayroon 2 o 3 na nakikinig, ay napakalaking bagay para sa akin dahil alam ko may kanya-kanya tayong kaloob, mayroon tayong kanya-kanyang talaga sa bawat ministeryo. Sisiguruhin lang po natin na nagagampanan natin ang ating mga ministeryo, iniatang sa atin ng Panginoon. At hindi lang tayo o ako o kayo naglilingkod dahil sa pina-follow kayo ng tao o pina-follow tayo ng tao at pagka napapansin na wala naman halos pumapansin ay tumitigil na. Ganyan po kadalasan nangyayari. Yung iba, ganun ang nangyayari sa kanila. Na kapag pansin nila na wala gaanong tumatangkilik, wala gaanong pumapansin, nawawala na sila sa live, nawawala na sila sa paglilingkod o nawawala na sila sa kanilang paghahayag ng salita ng Diyos. Hindi po ganon. Kasi ang mga lingkod po ng Diyos ay ang pinagsisikapan niyan ay magawa ang kalooban ng Diyos. Magustuhan man sila ng tao o hindi. Ang mahalaga sa kanila ay sinusunod nila kung ano ang kalooban ng Panginoon. So yun po ang aking munting pahayag sa ating ginaganap na paglilingkod dito po sa live na pagbubulay ng salita ng Diyos. So, isa po sa layunin kung bakit hindi tayo tumitigil, una, yan po ang aking kagalakan. Kagalakan po natin yan. At pangalawa, ay si Lord po ang ating pinaglilingkuran, hindi ang tao. Pangatlo po, ay may ganitong nakasulat sa salita ng Diyos. Dito po sa aklat na 2 Timoteo. Salin po ng magandang balita ang aking babasahin sa 4 verse 1. Sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus na darating bilang hari at hahatol sa mga buhay at sa mga patay. Inaatasan kitang ipangaral mo ang salita ng Diyos. Pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ang mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. Tingnan niyo mga kababayan. Papansin niyo po rito na hanggat mayroon pong pagkakataon. So ang sinulatan naman dito ay ang lingkod na si Timoteo. Sinulatan ni Apostol Pablo. So, yun po ang bilin niya, sa mga naglilingkod, lalo sa mga naniniwala na siya ay alipin o lingkod ng Diyos. Ito po ang isa sa mga dapat nating tandaan. Darating po ang araw
o darating ang panahon, na hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Kaya po, sinisika po natin na hanggat may pagkakataon po tayo, hanggat na ito tayo, buhay, malakas, ay lagi nating sikapin na ang salita ng Diyos ay maiparinig din natin sa iba. Napakalaga po ito dahil sa layunin nga po na upang ang tao po ay para mahimok at mapaalalahanan. Dahil sa salitang ito, tila ay merong paalala tungkol sa mangyayari sa mga panahong darating. At ito nga po sa kasalukuyan, yun po ang nagaganap, na ang mga tao pong iba ay hindi na makikinig sa wastong katuruan. Magandang balita po ang binasa ko, or mabuting balita, Biblia. Darating ang panahon na hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Yung hilig ng tao sa kanyang sarili ay yun yung kanyang susundin. Ngayon, pag napunta sila sa isang samahan o isang church na ang aral ay talagang ipinatutupad ang utos ng Diyos, ay hindi talaga sila maaaring magkaroon ng tinatawag na komportable sa kanilang pamumuhay. Sa kadahilanan na nandoon sila sa sitwasyon na para bagang hindi nila masusunod yung kanilang nais gawin. Kaya hahanap sila na kung saan ay doon ay komportable siya at parang naroroon yung bagay na ibig niya, yun yung nasusunod. Pero tandaan, hindi ibig sabihin na yun ay tama. Dahil once po na ang layunin na po natin ay hindi ang kalooban ng Diyos ang masunod, kundi ang hilig natin, hindi po yun ang buhay na hinahanap ng Diyos. Dahil ang sabi rito, maghahanap sila ng tagapagturo na walang ituturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. Yon. Lalo na doon sa yung bang ayaw na siya ay turuan, ayaw na siya ay pagsabihan, ayaw na sabihin sa kanya, ayaw ng Diyos yan. Ayan, ayaw ng tao yan. Ayaw ng Diyos yan. Diba? Bawal ng Diyos yan. Hindi nais ng Diyos yan. Kasalanan sa Diyos yan. O diba? Pagka ganyan na po ang maririnig nila, so yung puso, magre-react yan. Magre-react. Napakahigpit naman dito. Ayan. Napaka ano naman ang samahan na to. Hanap na lang kaya ako ng iba. Yun bang parang wala naman doong ganun na mahigpit or walang, yung bang kailangan kang sumunod. No? Alam niyo mga kababayan, dito malaking problema dito sa isang iglesia, sa isang church. Akala nila walang problema ang ganyan. Malaking problema ang ganyan. Kapag ang iglesia o ang church ganyan,
na para bagang sa kanilang kaisipan, hindi kailangan na sumunod. Bigyan mo ng kalayaan ng tao. Para bagang hindi yung, once na nandyan ka, kailangan mong sumunod. Hindi nila naintindihan. Malaking problema ang ganyang katuruan na para bagang okay lang kahit hindi sumunod. At least, nandyan ka. Hindi po ganon. Kahit nandyan ka, umaatin ka, kung walang nagaganap na pagsunod, baliwala po ang ginagawa natin. Baliwala po yung lahat ng ating ginagawa. Dahil ang importante yung pagsunod Tandaan, tinawag tayo mula doon sa pagkaalipin. Inalipin tayo ng mahabang panahon. Parang sa Ehipto, hindi nagagawa ang kalooban ng Diyos dahil yung ginagawa nila ay kalooban nung umalipin. Ganon din tayo. Matagal tayong inalipin sa sarili nating kalooban. Kaya nga tayo hindi nakakasunod sa kalooban ng Diyos dahil matagal na tayo'y hindi talaga sumusunod sa kalooban ng Diyos. Alipin tayo doon. Tawag doon ay alipin ng kasalanan. Ngayon, sabi ng Panginoon ay kung palayain nga kayo ng anak ng tao, tunay nga kayong malaya. Ang katotohanan ay inyong makikilala at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. So, ibig sabihin, palalayain ka mula doon. Saan? Sa pagkaalipin mo sa iyong sarili na kalooban. Sa pagkaalipin mo sa kasalanan. Palalayain ka doon. Ibig sabihin, dapat maging malaya ka sa ganong sitwasyon na inaakala ng iba na walang mali, na kailangan mo pa rin pagbigyan yung sarili mo kung ano yung gusto mo. Hindi yung buhay mo na para bagang sinusunod mo na lang, ayun na lang. Kaya kung minsan sabi nga ng iba, ang sinusunod mo yung pastor mo, di ba? Yun, sinasabi nilang, narinig natin ganyan. Bakit yung pastor mo ang sinusunod? Di ba? Hindi po. Siguro, kaya nasabi nila yon kasi hindi nila alam, maaari yung utos ng Diyos na baka inisip nila, yun ay sa tao lang nanggagaling. Pero kung inyo talagang suriing mabuti, once na ikaw ay pinalaya, pag pinalaya ka, ang kalayaan mong yon ay kalayaan na mula sa Diyos. Yun. Ang kalayaan mula sa Diyos, dalawa yan. Pinalaya ka sa kasalanan at maging alipin ka kay Kristo. Yun. Maging alipin ka ng Panginoon. Hindi mo sinusunod ngayon ang sarili mo, ang kasalanan, at ang sinusunod mo na ngayon ang kalooban ng Diyos. Kaya yung katwiran, bakit ganon? Parang kailangan kang sumunod. Talaga po. Talaga po, kailangan mong sumunod. Dahil yan po yung aral sa atin ng Diyos na kailangan mong sumunod. So, although kung hindi naman ang tao susunod, magagawa mo yun na hindi ka susunod. Pero, hindi ibig sabihin, alipin ka ng Diyos. Yon. Tuloy po natin. Ipangaral mo ang salita ng Diyos, pagsikapan mong gawin iyan, mapapanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ang mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig ng sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Yan. Kaya kuminsan nagkakabahabahagi, nagkaroon ng tinatawag na pangkat-pangkat. Mayroong church sa ganon, mayroong church sa ganito. Kasi iba-iba ang gusto Iba-iba ang buhay, pero pare-pareho naman na nagtatanyag, kumbaga, na si Kristo ang kanilang Panginoon. Pero bakit nagkahiwa-hiwalay? Bakit yan ay nagkanya-kanya? Dahil hindi lahat yan ay gustong sundin yung pinasusunod naman ng kabila. Gustong sundin ang pinasusunod naman ng iba.
meron silang kanyang kalooban na sa tingin nila ay dito na lang ako. Isipin, dito na lang ako. At least, malaya ako. Masusunod ko pa rin yung gusto ko. Doon naman sa iba, ay talaga pong naghahanap sila ng talagang totoo na ang ipinatutupad ay utos ng Diyos. Yun ang mas maganda, kapag ganyan ang puso. Dito kasi, ang hahanapin nila ay mga tagapagturo na na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. Ano po? Ibang pastor, sa halip na sawayin, kakampihan nila ngayon doon sa ginawa ng, halimbawa, namuhay ngayon ng makasanlibutan yung palang member. Ano po? Ay parang inaano ng pastor, parang binabaliwala lang nila at hindi nila masyadong tinutuunan ng pansin na, oops, dapat yan, hindi yan ginagawa. Parang ganon. Ano po? Sinasabi nila ay tayo na may tao lamang at ganito, ganyan. Dami nilang paliwanag. Tapos, pag mayroong isang membro galing doon sa isang samahan na pinasusunod nga sa utos ng Diyos, sasabihin nilang yun ay mahigpit. Ano po? Kaya makikita natin, mga kababayan, na pag narinig ng pastor, bakit ganyan yung church na yan? Bakit ganyan yung samahan? Hindi po ganyan ang Panginoon. Binigyan tayo ng kalayaan. Dapat hindi yung parang ikaw ay obligado. Dapat hindi yung parang ikaw ay kailangang sumunod. Bigyan mo naman ng karapatan yung taong magpasya ng kanya. Hindi yung once na nandyan ay kailangan na hindi ka sumunod. Ganyan ang iba, no? Parang nandoon yung nasa halip ay itutuwid, ay mangyayari tuloy, lumalakas yung loob ng tao. Kaya iisipin ngayon ng tao, dito na lang ako. Kasi parang mas naunawaan ng pastor yung kalooban ko. Yan, ganyan. Mas naunawaan ng pastor na hindi talaga pwedeng lahat ay sundin. Ang ganon. Pero wala po kasi kayong makikita sa banal na kasulatan na inuutosan, may itinuturo ng Diyos na unawain na lang natin ang kalooban ng tao o inuunawa ng Diyos yung kalooban ng tao. Sa halip, ang nakalagay ay unawain ang kalooban ng Panginoon. Ano po? Yun ang nakasulat. Tuloy po tayo. Hindi na sila na makikinig sa katotohanan. Sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga alamat. Ngunit ikaw, maging mahinahon ka sa lahat ng oras. Magtiis ka sa panahon ng kahirapan. Gampanan mo. Tingnan nyo, yung inutusan na ipangaral ang salita ng Diyos, ano po, ay pinayuhan na sabi rito, ngunit ikaw maging mahinahon ka sa lahat ng oras. Magtiis ka sa panahon ng kahirapan. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng magandang balita at pagbutihin mo ang iyong paglilingkod. Hindi siya tutulad dun sa iba na anong gagawin? Na yung iba ay hindi na makikinig sa wastong katuruan. Ano po? At maghanap na sila ng tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. Ibig sabihin, ito'y tumalikod na. No? Pag binasa nyo po sa King James kasi, nasalin, King James Version, ganito po ang nakasulat. Ano po?
verse 3. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang-tainga, magsipagbunton sila ng kanilang sarili, ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang kita. Ayon. Pero sa 5, ngunit ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay, magtiis ka sa mga kahirapan, gawin mo ang mga gawa ng ebanghelista, ganapin mo ang iyong ministeryo. Huwag siyang tumulad. Ano po? Huwag siyang tumulad. Nandoon yung dapat, manatili siya. Manatili siya kahit darating yung panahon na yung iba ay hindi na makikinig sa katotohanan, ano po, ay siya naman, sa kabila ng mga mangyayari, tinayuhan na siya ay, sabi rito, magpigil sa lahat ng mga bagay, magtiis sa mga kahirapan, gawin ang gawa ng ebanghelista, ganapin mo ang iyong ministeryo sapagkat ako'y iniaalay na at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Binigay niyang halimbawa, no? Yung kanyang sarili doon sa kanyang sinulatan. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Ano po? Natapos ko na ang aking takbo. Tinapos niya. Dahil natapos niya eh. Tinapos niya. Hindi siya umayaw sa kalagitnaan. Hindi siya tumalikod. Ano po? Tinapos niya. Kaya ang sabi rito, buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong na katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon, na tapat na hukom sa araw na yaon at hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad ng kanyang pagpapakita. Ayun. Balikan ko yung magandang balita, ano? Ito naman ang pagkasabi doon sa magandang balita. Verse 5. Ngunit ikaw, maging mahinahon ka sa lahat ng oras, magtiis ka sa panahon ng kahirapan. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng magandang balita at pagbutihin mo ang iyong paglilingkod. Sapagat dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Ako'y mistulang isang handog na ibinubuhos sa dambana. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko na ang dapat kong takbuhin. At nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kita nyo, mga kababayan. Hanggang sa kamatayan. Ano po? Tinapos ni Apostol Pablo. Hindi siya tumalikod. Hindi siya tumulad sa mga tumalikod. Kasi ang sabi niya, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Tayo, hindi pa tayo tapos eh. Hanggat buhay pa tayo o hanggat narito pa tayo, patuloy tayong tumatakbo. Kaya nga, dapat sa mga tumatakbo, hindi ka titigil. Hindi ka aayaw. Para matapos mo. Hindi yung nagsimula ka, pagdating sa kalagitnaan, titigil ka. Dahil alam nyo, ang sinasabi rito, tingnan nyo ha. Ang sabi rito, nanatili akong tapat sa pananampalataya. Makakamtan ko na ang koronang nakalaan sa mga matuwid. Ano raw ang sabi niya? Dahil natapos niya, nanatili siya na tapat sa pananampalataya, sabi niya, makakamtan ko na ang kurunang nakalaan sa mga matuwid. Kailan yon? Sa araw na iyon, ang Panginoon, ano po, ang Panginoon siyang makatarungang hukom, ang siyang magpuputong sa aking ng korona. Ay wala pa palang korona hanggat nandito pa tayo sa lupa, ano? Hanggat nandito pa tayo,
Ano po? Yung kuruna, sabi rito kasi, ay makakamtan ko na. Ibig sabihin, nung si Pablo sa kasalukuyan nangangaral, ibig sabihin, nung panahon, sabi niya, nung hindi pa niya natapos, wala pa yung kuruna na sinasabing nakamtan niya. Wala pa. Kaya yung kaligtasan, yung buhay natin na walang hanggan, ano po, hindi po sinasabi na yung sinasabing aral na once save, always save. Kita niyo po dito, marami talaga tayong talatang mababasa na hindi talaga umaayon doon. Nalulungkot lang po tayo sa aral na once save, always save na para bagang sinisiguro na nila, once na tinanggap nila, sigurado na sila. Si Pablo nga, sabi ni Pablo, hinahampas ko ang aking sarili. Baka pagkapangaral ko sa iba, ako man ay matakwil. Tingnan nyo, hindi pa kasi tapos Ano po, kasi dito yung kuruna, yung putong, pag natapos mo na, paano pag hindi mo pa natapos? So, ibig sabihin, mga minamal, ayon kay Pablo, nung siya ay tumatakbo, nananatili siyang tapat. Kaya, bakit niya gagawin na kailangan niyang manatiling tapat? May inaasahan siya na ibibigay sa kanya. Ano po? Nakalagay kasi dito, ano po? Tingnan niyo. Verse 8. Makakamtan ko na. Hindi naman sinabi niyang nakamtan ko na. Makakamtan ko na ang kurunang nakalaan sa mga matuwid sa araw na iyon. Ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang siyang magpuputong sa akin ng kuruna. Diba? Sa lahat nga, inahalimbawa nga niya yung mga tumatakbo. Diba? Tumatakbo. Na ikaw, pagka ikaw ay tumatakbo, wala pa doon yung putong. Habang tumatakbo ka, habang ikaw ay nakipagsapalaran, kumbaga, sa mundo yun habang nakipagsapalaran ka, wala pa yung putong. Simula pa yun tumatakbo ka pa. Pag natapos mo yun, ayan, ganyan yung buhay natin bilang mga lingkod mga anak, mga Kristiyano. Hindi yung nagsimula ka na, binigay na agad ang putong. Hindi mo pa nga alam kung tatapusin o matatapos mo. Paano naging one save, always save? Mga kababayan, Kaya malinaw dito, ang sabi rito, ang siyang magpuputong sa akin ng kuruna, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. Tingnan niyo sa pagbabalik pala ng Panginoon ito gagawin. Ito pa isang talatang babasahin ko. Sa aklat ng Mateo. Kailan nga ba yan talaga tanggapin? Sa aklat ng Mateo, sa 25, puntahan natin, Sa 31, puntahan natin ang Mateo 25:31. Datapwat, pagparito ng anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian. Ano raw? Pagparito ng anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian. Nakasama niya ang lahat ng mga anghel. Kung magkagayoy, luluklok siya sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian at titipunin sa harap niyang lahat ng mga bansa at sila'y pagbubukdin-bukdin niya na gaya ng pagbubukod-bukod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing. At ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, datapwat sa kaliwa ang mga kambing. Kung magkagayoy, sasabihin ng hari sa nangasa kanyang kanan,
magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Manahin ninyo. Kailan ito gagawin? Kailan ito gagawin? Balikan natin ang 31. Datapwat pagparito ng anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian, na kasama niya ang lahat ng mga anghel. Ayon. Kaya ang sabi rito, kung magkagaysa sabihin niya sa nangasa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Manahin ninyo. Hindi pa pala namana. Mamanahin pa lang eh. Kailan gagawin? Pagparito ng anak ng tao. Doon niya sinasabi, manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat nang itatag ang sanglibutan. Tuloy. Sapagkat ako'y nagutom, at ako'y inyong pinakain, ako'y nauhaw, at ako'y inyong pinainom. Ako'y naging tagaibang bayan, at inyo akong pinatuloy. Naging hubad, at inyo akong pinaramtan. Ako'y nagkasakit, at inyo akong dinalaw. Ako'y nabilanggo, at inyo akong pinaroonan. Kung magkagay sasagutin siya ng mga matuwid na mga nagsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom, at pinakain ka namin, o nauuhaw, at pinainom ka? Yon. At kailan ka namin nakitang isang tagaibang bayan, at pinatuloy ka, at uhubad, o pinaramtan ka? At kailan ka naming nakitang may sakit, o nasa bilangguan, at dinalaw ka namin? At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamalit na ito ay sa akin ninyo ginawa. Kung magkagayo sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, pa sa apoy na walang hanggan, na inihanda sa diablo at sa kanyang mga anghel. Sapagat ako'y nagutom at hindi nyo ako pinakain, ako'y nauhaw at hindi nyo pinainom, ako'y naging tagaibang bayan at hindi nyo ako pinatuloy, hubad at hindi nyo ako pinaramdan, may sakit at nasa bilangguan at hindi ako dinalaw. Kung magkagayoy, sila na may magsisagot, na magsisipagsabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom o nauhaw, o isang tagaibang bayan o hubad, o may sakit o nasa bilangguan, at hindi ka namin pinaglingkuran? Kung magagayo sila'y sasagutin niya, na sasabihin, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, na yamang hindi niyo ginawa sa maliit na ito, ay hindi niyo ginawa sa akin. Ang mga ito'y mga paparoon sa walang hanggang kaparusahan, datapwat ang mga matuwid ay sa walang hanggang buhay. Tingnan niyo mga minamahal. Kailan daw mangyayari ito? Gagawad ng Panginoon, verse 31, pagparito ng anak ng tao. Tingnan niyo, napakaliwanag. Yung putong na sinasabi ni Pablo, corona, hindi ibibigay agad yun, maliban na natapos mo yung takbuhin mo. Malibang tapusin mo. Hindi pwedeng ibigay na yun eh. Tatapusin mo kaya o hindi, ibibigay na sa'yo. Pag naibigay na sa'yo, ay lalong ang tao, hindi na tatakbo yan. Ay naibigay na may ibang ganyan. Ay ibig sabihin, hindi po talaga gagawin ng Diyos na ibigay na niya sa'yo. Simula pala ng iyong takbuhin, ibibigay na siya ang putong. Yung mamanahin, ay hindi pa naibigay. Ibibigay pa lang eh. Kaya dito makikita niyo mga minamahal, yung aral, yung pagkakaiba ng aral ng Panginoon kaysa mga aral na ating naririnig na kumakalat sa panahon ngayon. Nakakalungkot lang isipin kung bakit iniaaral yung ganong aral na hindi naman inaaral ng Panginoon. Kaya dapat po tayo ay mag-ingat. Kaya lagi po natin tandaan kung ano ang nararapat na ating gawin habang tayo ay naghihintay sa pagparito ng ating Panginoon. Kung ano ang dapat na ating ugaliin sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay.
God bless po Nanay Lusing. God bless po mga kapatid. Gayon din sa bawat nakikinig ng pagbubulay ng banal na salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Amen. God bless kay Brother Amor. Nanonood po siya mula sa Bohol. Ano po? Kay Leonila Pumisita. God bless po. Sister Leonila. My brother Jan Jan. God bless po sa inyo pong panonood. Harinawa ay gabayan po kayo at laging patuloy na bigyan ng sikap sa inyong mga puso. Lahat tayo sama-sama upang kamtan natin yung sinasabi nga ng ating binasa, putong manatili tayo sa ating pananampalataya, ano po, at manatili na magtiis, ano po, at tumakbo sa takbuhing inilalagay sa ating harapan. Napakaganda po yung mga paalala ni Apostol Pablo dahil darating ang araw na maraming mga tao na aayaw, ano po, tatalikod sa pananampalataya. At tulad nga niyan, isa sa isang halimbawa, yung sinabi ni Pablo kay Timoteo, pangaral mo ang salita sa kapanahonan hindi man. Dahil yung iba ay ibabaling ang kalang tainga mula sa katotohanan at sila ay maghanap ng mga guro na ang ibig lamang lang marinig ay yung ayon sa kanilang, naghanap sila ng mga guro na ang gusto lamang yung ibig nilang marinig. No, may pagpipili, may pagtatangi. Kumbaga, kung hindi na nila gusto yung marinig, ayaw na sila, aalis na sila doon. Ang hinahanap nila, yung masarap sa tainga nila, na parang inaayunan pa yung gusto nila. Yung parang kinukonsinti pa sila. Yan, parang gano'n, ano? At parang hindi sila ngayon pinipigil. Mayroon kaya ang ganyan? Maaari po, kasi may mga iba na hindi na nila susundin. Hindi na nila pakikinggan yung katotohanan. Ayun. Sige po, mayroon pong tanong dito. Sino po? Sabi niya, sino po yung mga kambing? Sabi ni Jan Jan. Okay, balikan na lang po natin, mga minamahal. Yung Mateo. Hindi na po tayo magpapaliwanag. Babasahin na lang po natin yung tanong. Sino po yung mga kambing? Balikan natin ang talatang 31. Datapat pagparito ng anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian, na nakasama niya ang lahat ng mga anghel, kung magkagayoy, luluklok siya sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian, at itipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa, at sila'y pagbubukdin-bukdin niya, na gaya ng pagbubukod-bukod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing. Dito po sa talatang 33, ganito po. At ilalagay niyang mga tupa sa kanyang kanan, datapat sa kaliwa ay ang mga kambing. Niliwanag po dito, kung magagay sasabihin ng hari sa mga nasa kanyang kanan, alin daw yung nasa kanan? Yung mga tupa. Magsiparito kayo, ayun po yung nasa kanan. Mga pinagpala, ayun pala yung mga pinagpala. Yung nasa kanan na inhalin tulad sa tupa, yung mga pinagpala ng aking Ama. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo. Buhat nang itatag ang sanglibutan, sapagkat ako'y nagutom. Ayon. Sila po yung pinagpala dahil sila ay mayroong ganitong buhay. Sapagkat ako'y nagutom at inyo akong pinakain. Yun pala yung inhalin tulad sa tupa na nasa kanyang kanan. Ako'y nauhaw at ako'y inyong pinainom. Yun po yung inhalin tulad sa tupa na nasa kanyang kanan. Ako'y naging taga-ibang bayan at inyo akong pinatuloy. Sa makatuwid, itong sinasabi rito na mga nasa kanyang kanan na tinukoy niya na tulad sa tupa
na sinasabi ay ito yung mga tao na yung mga ginawa nila sa kapwa ay ginawa nila sa Panginoon. Nagpakain sila ng gutom. Ano po? Nagpainom ng uhaw. Nagpatuloy ng taga-ibang bayan. Ano po? At nagbigay ng damit sa mga hubad. Dumalaw sa mga may sakit at sa mga nakabilanggo. Kaya sasabihin niya, kung magagawin sasagutin niya, sasagutin siya ng mga matuwid na nangagsasabi. Pangalawang binanggit kung sino yung mga tupa, yun yung mga matuwid. Ano po? Panginoon, kailan ka naming nakitang nagutom at pinakain ka namin o nauuhaw at pinainom ka? Kailan ka namin nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka? Uhubad at pinaramtan ka? At kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at dinalaw ka namin? At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito, sa aking mga kapatid, sa akin palang mga kapatid, kahit sa pinakamalit na ito, ay sa akin ninyo ginawa. Ayan po yung sagot natin, ano po, Brother Janjan. At hindi na po tayo lumayo, kasi kung lalayo pa tayo, baka magkaligaw-ligaw pa tayo. Pero dito po niliwanag naman ng ating Panginoon na ito pala yung mga matuwid. Paano sila matuwid? Sila po ay nabubuhay na kung saan ay ginawa nila sa Panginoon sa pamamagitan ng mga gawa nila sa kapwa. Sila po yung itinuturing na tulad ng tupa na nasa kanyang kanan. Mga taong matuwid. Ano po? At makikita natin sa banal na kasulatan, yung mga matuwid na binabanggit sa banal na kasulatan, sila po yung mga taong gumaganap ng kalooban ng Diyos. Sila yung mga taong gumaganap ng mga utos ng Diyos. Roma 7, talata po ay 12. Maliwanag po yan. Kaya pansinin po natin, ang mga matuwid, batay sa banal na kasulatan, na tinuturing, ano po, na tinuturing na tila baga sila yung mga tupa. Ano po? Ay sinasabi rito sa aklat po ng tanga. Excuse lang po. Sa aklat ng Roma. Hinahanap ko lang po ha. Saglit lang po. Roma 7:12. Kaya nga ang kautusan ay banal at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Dito po sa 6 talatang 16, hindi ba ganinyo nalalaman na kung kanino ninyo inihandog ang inyong sarili na pinakaalipin upang tumalima? Ano ba yung tinatalima natin? Yung utos. Alin yung utos? Ang utos ay banal, matuwid at mabuti. Ito. Sabi rito, na kung kanino niyo inihandog ang inyong sarili na pinakaalipin upang tumalima at kayo'y mga alipin niyong inyong tinatalima, maging sa kasalanan, sa ikamamatay, maging sa pagtalima, sa ikapagiging matuwid. Ngayon, kung matuwid ang tinatalima natin, natural, magiging matuwid ang isang tao. Dito pa, sa aklat ng Unang Timoteo 1:8, datapwat nalalaman natin na ang kautusan ay mabuti kung ginagamit ng tao sa matuwid. Ayan. Mabuti ang kautusan kung ginagamit ng tao sa matuwid. Ayan. Kaya sa pamamagitan ng pagtalima natin sa utos ng Panginoon, doon itinuturing
na matuwid ang isang tao. Pero pag hindi utos ng Panginoon, ang tinatalima ng tao ay sa ikapagkakasala naman. Dalawa yan eh. Sa kabila, ipagkakasala, sa ikapagiging matuwid naman sa kabila, kapag ang sinusunod o tinatalima ng tao ay ang matuwid. So malinaw na ito po yung tinutukoy ng mga taong matuwid, na sila ay ang mga tumatalima din sa mga bagay na iniuutos ng Diyos. Gaya ng ating binanggit kanina, Brother Jan. Sana po ay sa ilang talata na yan ay sapat na para sa ating mga tagapakinig at marami pa po yan sa ating kung ating pong lalawakan pa. So pagpalain po tayo nating Panginoon sa ating pong lahat ng mga nakikinig. May babasahin pa tayo sa aklat ng Hebreo. Hebreo 9 talatang 15. Yan po ay hindi na po yung sagot, kundi dito na po yung ating tinalakay kanina. Balikan po natin ating tinalakay kanina. Sa aklat ng Hebreo, ganito po ang sinasabi. Ano po? 9 verse 15. Salamat sa Panginoon. Verse 15. At dahil dito, siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan, upang sa pamamagitan ng isang kamatayan na ukol sa ikatutubos ng mga pagsalangsang na nasa ilalim ng unang tipan, ang mga tinawag ay magsitanggap ng pangako. Ano yung tatanggaping pangako? Na manang walang hanggan. Ayon. Upang sa pamamagitan ng isang kamatayan na ukol sa ikatutubos ng mga pagsalangsang na nasa ilalim ng unang tipan, ang mga tinawag ay magsisitanggap ng pangako na manang walang hanggan. Yon. Manang walang hanggan. Yung manang walang hanggan, hindi pa po yun natanggap ng tao. Tatanggapin pa lamang. Gaya ng binanggit ni Pablo, natapos ko na aking takbo, nanatili ako sa aking pananampalataya. Kaya nga ang payo niya kay Timoteo, magtiis ka, manatili ka, gawin mo ang iyong ministeryo. Kasi yung unang binanggit, may mga tao na hindi nagpapatuloy. Kaya sa atin ay dapat hindi maging gayon, kundi ipagpatuloy natin tulad ni Pablo din, na hanggang sa kamatayan, tinapos niya. Kaya sabi niya, makamtan ko na ang kuruna, yung putong na sa araw na yaon. Pag binanggit po, pag binasa natin yung aklat ng Mateo kanina, yung 25, sa pagparito ng anak ng tao. Sa 10 po, dito pa rin sa Hebreo, basahin po natin ang 36. Sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa, tingnan nyo po bantay nyo pong maigi, upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap kayo ng pangako. Amen? Ito pa, 37, sapagkat sa madaling panahon, siyang pumaparito ay darating at hindi magluluwat. Tatanggapin yung pangako. Ano po? Nino? Nung mga handang magtiis. Bakit kailangan magtiis? Para magawa ang kalooban ng Diyos. Bakit? Kasi pag nagawa ang kalooban ng Diyos, saka patatanggap ng kanyang pangako. Sa madaling panahon, siyang pumaparito, yung nangako, darating at hindi magluluwat. Kaya nga, ang paalala, 38, ngunit ang aking lingkod na matuwid, inulit yung matuwid, yung binanggit kanina na matuwid, ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya ay umurong, mayroon talagang uurong. Kasi pagka, hindi naman sinabi ang nabubuhay sa pananampalataya, wala na talagang umurong doon. Wala nang umuurong doon. Hindi. Kung siya ay umurong, may tendency na mayroong gagawa ng ganyan, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. 39, ngunit tayo hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan
kundi doon sa mga may pananampalataya sa kaliligtas ng kaluluwa. Yung salita kasi, mga kababayan, na nagsisibalik sa kapahamakan, nangangahulugan na dati na po silang naligtas. Maaring sila po ay hindi na namumuhay sa kasalanan. Alam niyo po, yung kaligtasan kasi na binabanggit sa Biblia, mga kababayan, dapat po na maintindihan ng iba kasi maraming nagtalo-talo ngayon. Hindi na talaga lubos na sinusuri yung salitang sa biyaya kayo ng kaligtas. Ang kaligtasan ay biyaya. Ito pong kaligtasan na ito, mga kababayan, ito po yung pagkaligtas ng tao mula sa parusa ng kamatayan dahil sa kasalanan. Ito po yung tinatawag na kaligtasan na nakalagay doon, kaligtasan doon sa parusa ng kamatayan dahil ang bunga ng kasalanan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya hanggat hindi ang tao napapatawad sa kasalanan, naroon siya sa kahatulan ng kamatayan. Kaya siya naligtas dahil ang tao po ay pinatawad ng Diyos sa kanyang kasalanan. Once po na napatawad ang tao sa kasalanan, wala na sa kanya yung hatol ng kamatayan. Kaya unawain po nating mabuti na sabi lang, hindi ito sa inyong mabubuting gawa. Walang ganun. Walang ganun na kasulat. Ano po? Kundi ito hindi sa inyong sarili. Pero ito ang maliwanag. Yung kaligtasan, ano po? Yung kaligtasan na sinasabi doon, yung naligtas ang tao sa parusa ng kamatayan dahil sa kasalanan. Yon. Yun po yun, yung mapatawad ang tao. Galing sa Diyos yun. Yung pagpapatawad, sa Kanya nagmula yun. Pero sa atin yung pananampalataya, sa atin yung pagsisisi, sa atin yung pagtalima, di ba? Sa atin yung pagpasya, pagdesisyon, sa atin yun eh. Kaya may atin doon. Alin yung atin? Yung tayo ay tumalikod sa kasalanan, nagsisisi, nanampalataya, atin yun eh. Ang galing sa Diyos doon, yung ikaw ay patawarin sa iyong kasalanan pag ikaw nagsisisi. Kaya tinawag na biyaya, hindi galing sa iyo. Yung pagpapatawad, galing sa Diyos yon. Pero malinaw na may iyo ka doon. Ano? Yung nagpasya ka, na tumalikod ka sa kasalanan, pasya mo yun eh. Iyo yun. Yung pananampalataya, iyo yun. Yung pagsisisi, ikaw yun. Ikaw ang gumawa noon. Di ba? Hindi lang kasi malinaw sa kanila kung ano yung kaligtasan na pinagtatalunan ng iba. Kaligtasan, yun na ba yung yung hindi ka na talaga yung sinasabing wala ka ng kapahamakang panganib. Diyos lang po. So, binigyan lang po natin ng kunting linaw yung pinag-uusapang kaligtasan. Kasi mayroon lang kasi tayong na pakinggan. Ano po? May mga nag-ano diyan eh, magkasalungatan. Sa biyaya naniwala po kami na kami ay naligtas sa biyaya. Ang kaligtasan po namin ay biyaya. Salamat sa Panginoon. Ano po? Paano naman po kami? O, di ba? Sila, naligtas daw sila. Ang kaligtasan daw po ay biyaya. Bakit biyaya ang kaligtasan? Kanino ba nanggaling ang kaligtasan? Sa Diyos. Ano ba yung kaligtasan pinag-usapan doon? Yun ba yung pagkatapos na? Pagdating ni Kristo? Yun na ba yun? Naligtas ang tao mula sa hatol, mula sa parusa ng kamatayan, Roma. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ayan. God bless po kay Belly. Ano po? Belly. God bless po, Belly. Isang gabi na nanood din siya sa atin. Sabi niya, Amen. God bless po. Kay Barry Janjan, sabi niya, Amen. Palayan po kayo ng Panginoon. Kapatid, God bless. At, ayun sabi ni Brother Janjan, pagalingin ka ng Diyos. Amen po kapatid. Salamat po sa Panginoon. Talagang, laging bukang bibig na
ko nga po ang Diyos pagdating po sa pagpapagaling. At sana lahat din po ng mga katulad natin na may mga ganon, kung minsan may mga sakit-sakit, hindi po maiwasan yan. Sana sila rin ay kahabagan ni Lord. Ako kasi pagka may mga sakit na nararamdaman, nasanay na tayo. Hinihintay na lang natin kung yun ba yung sakit na, ito bang sakit na to, ito na ba yung gagamitin ng Diyos para tayo papatayin o sa iba pang paraan. No? Kasi kung hindi tayo doon papatay ng Diyos, ibig sabihin pagagalingin ka pa ng Panginoon. Ano po? Tulad ng pagkapaos natin, napakatagal na panahon, na pansin ko na lang na wala-wala na unti-unting pamamaos natin. Salamat po sa Panginoon. Nasanay na po tayo sa mga tiisin. Ang mahalaga po dito, huwag tayong maging mangal, mga kababayan, pag may mga naramdaman tayo, kaya may mga tiisin tayo. Pasalamat pa rin tayo lagi sa Panginoon. Kunti lang naman pong pagtitiis yan. Kung tayo papatayin ng Diyos pamagitan ng sakit, edi salamat sa Panginoon. Pero kung hindi naman, naniwala tayo na may papagawa pa si Lord sa atin. Kaya sa inyo rin pong lahat, umasa tayo sa Panginoon sa mga may mga sakit o karamdaman. God bless ulit, Brother Janjan, sa inyo pong panalangin para po sa atin o sa akin o sa ibang mga may sakit pa. Salamat po sa Panginoon. Dos Gs ng Apokalipsis. Ganito po, Nanay Ana, God bless. Nandyan po ang Nanay Ana nanonood. Po, nagpipilit ang ating kapatid kahit mahina ang mata yata. So, salamat sa Panginoon. Huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit ng tiisin. Narito, malapit nang ilagay ng diablo ang ilan sa inyo sa bilangguan upang kayo'y masubok at magkaroon kayo ng kapighatian 10 araw. Magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Tingnan niyo po, ang hinihiling dito ay magtapat ka hanggang sa kamatayan. Hanggang kamatayan daw po ang pagtatapat at saka bibigyan kita ng putong ng buhay. Hindi pa naibigay dahil ang utos magtapat Pag nagawa mong magtapat hanggang kamatayan, bibigyan kita ng putong ng buhay. Ayon. Ganda po. Ganda ng pangako ng Diyos. Kaya tayo po'y magtapat. Ano man yung bagay na ating tiniis, hindi naman po ibibigay ng Diyos na hindi kakayanin. At kung tayo man ay nabibigatan, nandyan po si Lord para tutulungan tayo na magaanan. Dahil si Lord naman, lagi naman nandyan lahat ng panahon, lahat ng oras, handa siyang tumulong. Maliban na lang siguro kung kanyang aalawin na, kailangan mo munang danasin yan. Di ba? Pero kahit hindi mo hilingin, tandaan po natin, kahit hindi mo hilingin, alam ng Diyos kung nahirapan ka na o hindi. Gagawin niya yung bagay na kahit hindi mo hilingin. Kung kailangan mo ang isang bagay, ibibigay niya sa iyo yan kahit na hindi mo hilingin. Kaya tayo pong lahat, umasa na lang, magtitiwala tayo na alam ng Diyos yung kanyang ginagawa. At kung tayo man ay may mga pagsubok, lagi nating sinasabing kasama natin si Lord. God bless po mga kapatid. Dito muna tayo sa ating panghuling talata. Huwag mong katakutan ng mga bagay na iyong malapit ng tiisin. Narito, malapit nang ilagay ng diablo ang ilan sa inyo sa bilangguan. Alam niyo ang diablo, tuso yan. Gumagawa niya ng mga hakbang para tayo ay siluin. Kaya, kailangan talaga natin na maging matiisin. Maging matiisin. Dahil kung wala kang pagtitiis, ang dami pa naman ang alok ang diablo. Lalo sa panahon ng ganito na maraming nahihirapan. Dami pong alok ang diablo. Talagang maraming pangako, kung ano-anong mga, aywan ko lang, mga bagay po ng mundo yan. Pero mahalaga po na tayo maging matiisin na lang. At upang kayo masubok at magkaroon kayo ng kapighatian, 10 araw, magtapat ka hanggang sa kamatayan. At bibigyan kita ng putong ng buhay. Pagpalain po tayo nating Panginoon, ay may pahabol si Sister Jennifer.
God bless po, Sister Jenny. Ano po, Brad? Talata yung wala ka na sa hatol ng kaparusahan. Parusahan ng kamatayan yon, sis. Basahin natin ang aklat ng Roma. 23, sundan niyo po ako. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yun po yun, yun po yung hatol kasi. Once po ang isang tao nabubuhay sa kasalanan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapot ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Tingnan niyo po, umugma doon sa ating topic tungkol sa buhay na walang hanggan. Kaya nga, ang tao kailangan mapatawad. Ano po? Sa kasalanan. Kasi hanggat hindi napatawad ang tao sa kasalanan, alalahanin po natin, hindi tayo ligtas. Hindi tayo ligtas. Paanong ligtas? Nasa kaparusahan ka. Anong parusa ba ng Diyos? Ang kamatayan. Ito pong kamatayan na ito, hindi po binanggit dito na ito'y kamatayan ng katawan. Dahil ang kamatayan po, mga minamahal, kamatayang espiritual, pag nagkasala ang isang tao. Although mayroong sinasabi na ito daw ang ating katawan, kaya daw po namamatay din, dahil din po sa kasalanan. Sabi ng iba. Pero hindi mo na yon, hindi mo na tayo pupunta doon. Yun po yung tanong ang ating sinasagot tungkol sa tanong ng ating kapatid. Ano po yung sinasabi daw, sabi niya? Ano po, Brad, ng talatang wala ka na sa natakpan? Hatol ng kaparusahan. Yun po yung nakalagay sa aklat ng Roma, 6 verse 23. Ang kabayaran ng kasalanan kasi, yun yung kamatayan. Kaya, naparito si Kristo upang ang tao ay mapatawad sa kasalanan. Dahil hanggat ang tao namubuhay sa kasalanan, ang hatol ng Diyos ay kamatayan dahil ito yung kabayaran. Ano po? Kabayaran ng kasalanan ay ang kamatayan. 20. Sapagkat nang kayo'y mga alipin ng kasalanan, kayo'y laya tungkol sa katwiran. Ano ang mga ibinungan ninyo sa panahong yaon? Sa mga bagay na ngayon ikinahiya ninyo, sapagkat ang wakas ng mga bagay na yaon ay kamatayan. Ayan po kapatid, palayan po kayo ng Panginoon. 22, tatapat ngayon mga laya na kayo sa kasalanan, na naging mga alipin ng Diyos, kayo'y mayroong inyong bunga sa ikababanal, at ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. Sir Sally, God bless, sabi niya, to God, glory to God. Amen po. Kayo po ay patuloy na pagpalain at ingatan ng Panginoon. Palakasin, tulungan ng Diyos na magawa ang kanyang banal na kalooban. Saan man tayo makarating, saan man tayo naroroon, ang pag-iingat din ng Diyos ay sumainyo. Hanggang dito lang po muna tayo mga minamahal. Ingatan kayo, pagpalain, gabayan, tulungan na maganap ang kalooban at ang kapayapay sumainyo sa pangalan po. Pangalan po na ating Panginoong Jesucristo. God bless po at kalakasan po sa Panginoon sa bawat isa. Salamat po sa Panginoon. Munting ilawan ng sanlibutan na dapat pagningning upang sila'y magabayan.